May mga ulat na nagpapakitang gumagalaw na ang US Marines at mga paratroopers papunta sa Persian Gulf. Nagsimula ito sa sunod-sunod na airstrikes na tinawag na Operation Epic Fury. Pero ngayon mas mukhang papunta na ito sa posibilidad ng ground operation. Ayon sa The Telegraph, nagpadala ang US ng humigit kumulang 2,000 na sundalo mula sa elite na ika-82 Airborne Division papunta sa Gulf. Nasa biyahe na sila at handang kumilos kung sakaling hindi magtagumpay ang usapan sa Iran. Kasama nila ang halos kaparehong bilang ng US Marines mula sa ika-31 Marine Expeditionary Unit at ika-11 Marine Expeditionary Unit. Ang isa sa mga unit na ito ay inaasahang darating sa Persian Gulf bandang huling bahagi ng March. Ang mga unit na ito ay sanay sa ground operations. Sa maraming pagkakataon sila ang unang pinapadala kapag may ground invasion. Ganito ang naging papel nila noon sa Iraq at Afghanistan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa ngayon tinatayang umaabot na sa higit 6,000 elite soldiers ang pinoposisyon malapit sa Tehran. Dahil dito lumalakas ang senyales na maaring mag-deploy ng troops sa lupa. Kung mangyari ito, malaking pagbabago ang mangyayari sa sitwasyon ng Iran. At mukhang alam ito ng kanilang pamahalaan. Kaya ngayon pa lang, makikita na ang mga senyales ng paghahanda at pati na rin ng pag-aalala. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ay ang Karg Island. Ayon sa The Jerusalem Post at CNN, nagmamadali ang Iran na patibayin ang isla. May mga ulat na naglalagay sila ng mga bitag sa iba't ibang bahagi nito at nagdadala ng karagdagang sundalo at air defense systems. Ang maliit na islang ito ay may malaking papel sa oil exports ng Iran. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ito sa kanilang ekonomiya at sa pagpapatuloy ng kanilang pamahalaan. Dahil dito nagiging malinaw na kung sakaling magkaroon ng ground operation, isa ang Karg Island sa mga posibleng unang target. At base sa galaw ng Iran, handa silang ipaglaban ito dahil alam nila kung gaano ito kahalaga. Ayon sa CNN, halos 90% ng oil exports ng Iran ay dumadaan sa Karg Island. Kaya malinaw kung bakit todo ang paghahanda nila para protektahan ito. Kapag nawala ang kontrol sa isla, titigil ang daloy ng pera mula sa langis at magiging mas delikado rin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Isa sa mga ginagawa ng Iran ay ang paglalagay ng mga mina sa paligid ng isla. Kabilang dito ang anti-armor at anti-personnel mines. Ayon sa ulat, inilalagay ang mga ito lalo na sa baybayin kung saan posibleng dumaong ang US forces. Layunin nitong pabagalin o hadlangan ang anumang amphibious landing. Pero may malaking problema ang Iran. Marami sa dati nilang military facilities sa isla ay nasira na dahil sa airstrikes ng US. Ang nakikita ngayon ay parang mabilisang pagsasaayos at pagdadagdag ng depensa sa isang lugar na malaki na ang pinsala. Noong March 13, ayon kay Donald Trump, totally obliterated ang military facilities sa isla. Kabilang sa mga nawasak ay missile storage bunkers at mga lugar kung saan nakaimbak ang naval mines. Mahalaga sana ang mga ito kung gusto nilang depensahan ang isla laban sa paglapag ng US forces. Tinamaan din ang air defense systems, helicopter hangar at pati ang control tower ng airport. Ang ganitong klaseng pag-atake ay malinaw na ginawa para pahinain ang kakayahan ng Iran sa isla. Posibleng bilang paghahanda kung sakaling mag-deploy ng troops ang US sa lugar. Pero hindi lang ito ang posibleng mangyari. May iba pang paraan kung paano maaaring kumilos ang US at pag-uusapan iyon sa susunod. Pero kahit ngayon pa lang, makikita na ang pressure sa Iran, lalo na sa usapan tungkol sa posibleng negotiation na magtatapos sa Operation Epic Fury. Hindi pa malinaw kung talagang may nangyayaring negotiation. Sinasabi ng US na meron pero ayon sa Iran parang ang US lang ang nakikipag-usap sa sarili nito. May mga pahayag din mula sa Iran na wala silang balak makipag-usap sa ngayon. Mukhang bahagi ito ng taktika habang parehong panig ay naghahanda sa susunod na hakbang. Pero sa likod ng lahat halata na nag-aalala ang Iran na maaaring umabot sa mas mataas na level ang operasyon ng US. At sa kabilang side, makikita rin ang frustration mula kay Donald Trump habang tumatagal ang sitwasyon ng walang malinaw na kasunduan. Noong March 26, naglabas ng pahayag si Donald Trump sa kanyang Truth Social. Sinabi niya na kakaiba at strange ang kilos ng mga negotiator ng Iran. Ayon sa kanya, para bang sila ay begging para sa deal kahit sa publiko ay sinasabi nilang tinitingnan pa lang nila ang proposal. Dagdag pa niya, mas mabuting magseryoso ang Iran agad dahil kapag lumagpas na sa isang punto ang sitwasyon, wala nang balikan at magiging mas magulo ang mangyayari.
malinaw ang mensahe. At kahit sinusubukan ng Iran na ipakita na kontrolado nila ang sitwasyon, may mga palatandaan na kabaliktaran ang nangyayari. Isa na rito ang mabilis na pagpapalakas nila sa Kharg Island na nagpapakita na nag-aalala sila sa posibleng susunod na hakbang ng US. Habang papalapit ang higit 6,000 Marines at paratroopers, hindi pa rin sigurado kung saan talaga tatama ang unang galaw. Posibleng hindi Kharg Island ang pangunahing target. Isa lang ito sa ilang posibleng paraan ng pag-atake. May isang senaryo na mas nakatuon hindi sa mismong oil facilities ng Iran, kundi sa kontrol nila sa Strait of Hormuz. Kung ito ang magiging direksyon, hindi Kharg Island ang uunahin. Sa halip, tututok ang US sa mga coastal area sa paligid ng strait at sa isa pang isla na mahalaga sa kakayahan ng Iran na kontrolin ang lugar. May dahilan kung bakit ito pwedeng piliin. Sa ngayon, halos na apektuhan ng blockade ng Iran ang isang ruta kung saan dumadaan ang humigit kumulang 20% ng oil sa buong mundo. Marami sa langis na ito ay galing sa mga bansang hindi kakampi ng Iran. May paniniwala na nilagyan ng mina ang mga daanan ng barko sa strait. Dahil dito, tumaas ang presyo ng langis hanggang sa humigit kumulang $100 per barrel. Ang paraan ng Iran ay hindi direktang laban. Hindi sila nagpapadala ng malalaking barkong pandigma sa strait dahil madali itong target ng air power ng US. Sa halip, gumagamit sila ng mas simple pero epektibong taktika na mas mahirap agad sagutin. Sa halip na gumamit ng malalaking barkong pandigma, gumagamit ang Iran ng kombinasyon ng drones, anti-ship missiles at maliliit pero mabilis na bangka. Dahil dito nagiging delikado ang pagdaan sa Strait of Hormuz para sa mga cargo ship na dati ay normal lang dumadaan dito. Dito pumapasok ang papel ng ground forces ng US. Mahaba ang baybayin ng Iran na sumasaklaw sa halos buong 100 miles ng strait. Sa kahabaan nito may mga nakatagong missile launch sites at improvised ports na ginagamit nila para sa ganitong klase ng taktika. Kung kikilos ang US, posibleng magpadala sila ng Marines o mag-drop ng paratroopers para kontrolin o sirain ang mga importanteng lugar na ito sa baybayin. Kapag nawala ang kontrol ng Iran sa mga lokasyong ito, mahihirapan silang ipagpatuloy ang blockade. Pagkatapos nito may isa pang target na pwedeng pagtuunan. Ito ang Qasem Island. Ito ang pinakamalaking isla sa Persian Gulf at nakapwesto mismo malapit sa Strait of Hormuz. May haba itong humigit kumulang 130 kilometers or nasa 80.7 miles. Sa unang tingin parang hindi ito military target dahil kilala ito sa kalikasan at wildlife. Noong 2007, nag-apply pa ang Iran na maging UNESCO World Heritage Site ang isla. Pero may ibang kwento sa likod nito. Ayon sa The Telegraph, may mga nakatagong pasilidad sa ilalim ng isla. Sa ilalim ng mga kuweba at kagubatan, may tinatawag na underground missile city kung saan nakaimbak ang iba't ibang armas. Kabilang ang anti-ship missiles na ginagamit sa pag-target ng mga barko sa strait. May mga tunnel pa raw na umaabot sa lalim na 1,600 feet. Ibig sabihin hindi lang simpleng isla ang Qasem. Isa itong mahalagang bahagi ng kakayahan ng Iran na kontrolin ang Strait of Hormuz. Kung magsasagawa ng ground operation ng US dito, malaking tulong ito para mabawasan o tuluyang matigil ang blockade. Posibleng unahan ito ng airstrikes at pagkatapos ay magpadala ng paratroopers mula sa ika-82 Airborne Division. Ang magiging layunin nila ay kontrolin ang mahahalagang lugar sa isla at pasukin ang network ng tunnels kung saan nakatago ang mga armas ng Iran. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, mas nagiging malinaw ang posibleng galaw ng US. Pwedeng sabayan ang paglusob ng Marines sa mga coastal military sites habang may suporta mula sa himpapawid tulad ng A-10 strafing runs sa ibabaw ng Strait of Hormuz. Sa ganitong setup, unti-unting mawawala ang kakayahan ng Iran na kontrolin ng strait at posibleng mabuksan ulit ang daanan ng mga barko. Ito ang unang malinaw na paraan kung paano pwedeng kumilos ang US kapag tuluyan ng may troops sa lupa. Pero may isa pang option na mas hindi diretso ang resulta. Sa halip na sakupin ng mga lugar, pwedeng gumamit ang US ng mga special forces para sa mga targeted missions sa loob mismo ng Iran. Ang goal dito ay sirain ang mahahalagang military sites o hulihin ang mga kinatao sa loob ng sistema. Ayon kay Ehud Eilam, posibleng gawin ng US ang ganitong klase ng operasyon, hindi para magtagal sa isang lugar, kundi para mabilis na umatake at umatras. Sa ganitong approach, mas nakatuon ang US sa pagpapahina ng kakayahan ng Iran kaysa sa paghawak ng teritoryo. Posibleng targetin ang radar systems, missile sites o iba pang critical na pasilidad. Pwede ring magkaroon ng operasyon para hulihin ang mga mataas na opisyal kung may pagkakataon.
Hindi ito bagong estilo para sa US. May kakayahan silang magsagawa ng ganitong klaseng operasyon kahit malalim sa loob ng kalaban. Pero ibang usapan kung gagawin ito sa Iran dahil mas malaki at mas handa ang depensa kumpara sa ibang bansa. Isa pang mahalagang punto, hindi talaga dinisenyo ang mga unit tulad ng ika-82 Airborne Division o Marine Expeditionary Units para sa ganitong klase ng misyon. Mas bagay ito sa mas maliit at specialized na grupo, pero pwede pa rin silang tumulong, lalo na sa pag-target ng mga lugar bago sumunod ang airstrikes. Sa kabuuan, dalawang malinaw na direksyon ang nakikita. Una, direktang kontrolin ang mga lugar na mahalaga tulad ng coastal zones at mga isla para mawala ang blockade. Pangalawa, gumamit ng mabilis at targeted na operasyon para pahinain ang kakayahan ng Iran mula sa loob. At base sa mga galaw ngayon, parehong posibilidad ay nananatiling bukas habang patuloy na tumataas ang tensyon sa lugar. Sa mga naunang operasyon tulad ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion, iniulat na napatay si Ali Khamenei sa unang araw pa lang ng laban. Sumunod dito, marami pang military at political figures ng Iran ang nawala sa mga sumunod na araw. May ideya na kung makukuha ng US ang isang mahalagang leader tulad ni Mojtaba Khamenei, maaring magkaroon ito ng leverage sa negotiation. Pero hindi rin sigurado kung gaano ito kaepektibo. Posibleng magpatuloy lang ang Iran kahit hati-hati ang leadership, gaya ng nangyayari na sa kasalukuyan. Kaya mas realistic na option ang mga targeted strikes sa military sites kaysa sa pagkuha ng mga leader. At dito pumapasok ang ikatlong option. Bumabalik ulit ang usapan sa Kharg Island. May malinaw na advantage ang isla kung pag-uusapan ng ground operation. Dahil hiwalay ito sa mainland, mas madaling kontrolin kumpara sa direktang pagpasok sa loob ng Iran. Ang ganitong terrain ay swak para sa Marine Expeditionary Units at pati sa mga paratroopers na pwedeng i-drop sa mga strategic na lugar. Bukod pa doon, nandito ang halos 90% ng oil exports ng Iran. Kapag nakontrol ito ng US, direktang tatamaan ang ekonomiya ng bansa. Pwedeng gamitin iyon bilang pressure para pilitin ng Iran na itigil ang blockade sa Strait of Hormuz. O kung hindi, tuluyang pahinain ang kanilang kakayahang magpatuloy sa laban. Ayon kay Joseph Votel, hindi naman kailangan ng sobrang daming sundalo para makuha ang isla. Tinatayang nasa 800 to 1,000 troops lang ang sapat para sa ganitong operasyon. Ibig sabihin, kahit hindi pa gamitin ng buong puwersa ng mga ipinadalang unit, posibleng makuha ang Kharg Island. Pero hindi dito nagtatapos ang problema. Mas madali ang pagkuha ng isla kaysa sa pagpapanatili nito. Malapit lang ito sa baybayin ng Iran, nasa humigit kumulang 20 miles ang layo. Dahil dito, madali itong abutin ng missiles at iba pang atake mula sa mainland. Kapag nakuha ng US ang isla, magiging bukas din sila sa tuloy-tuloy na counterattack mula sa Iran. At yun ang tunay na hamon sa ganitong operasyon. Ayon sa The Atlantic, may seryosong problema sa lokasyon ng Kharg Island. Malapit ito sa mainland ng Iran, habang ang pinakamalapit na base ng US ay nasa humigit kumulang 140 miles ang layo. Ibig sabihin kung sakaling makuha ng US ang isla, mapupunta sila sa sitwasyon na kailangan nila itong depensahan habang tuloy-tuloy ang atake mula sa Iran. Hindi rin magiging madali ang resupply. Bawat pagdadala ng supplies ay may kasamang panganib dahil sa drones at missiles na pwedeng umatake anumang oras. Hindi rin magiging mabilis ang suporta dahil sa distansya. Pero kahit ganito kahirap, may paraan pa rin para ma-manage ang sitwasyon. Halimbawa, pwedeng mag-set up ang US ng sariling blockade sa paligid ng isla at magdala ng sapat na air defense systems para maprotektahan ito hanggat maaari. Kung magawa nila yon, sulit ang risk. Kapag naputol ang daloy ng kita mula sa oil exports, direktang tatamaan ng kakayahan ng Iran na punduhan ang sarili nitong operasyon. Pati ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay maapektuhan kung mawawala ang pangunahing pinagkukunan nila ng pera. Kahit mukhang ito ang pinakadiretsong option, may isa pang mas mahirap na posibilidad. Ito ang pagpasok sa loob mismo ng Iran para kunin ang enriched uranium nito. Sa apat na option, ito ang pinakakomplikado. Kailangan dito ng special forces na papasok sa malalim na bahagi ng bansa para kontrolin ang mga underground bunker kung saan nakaimbak ang uranium. Hindi lang ito simpleng raid. Kailangan nilang kunin ang lugar at hawakan ito laban sa posibleng counterattack. Ayon kay Joseph Votel, ang mga lugar tulad ng Isfahan at Natanz ay nasa daan-daang milya sa loob ng Iran. Bukod pa doon, karamihan sa mga lugar na ito ay open area na halos walang natural na proteksyon. Para makontrol ang ganitong site, maaring kailanganin ng pagitan ng 1,000 hanggang 4,000 na sundalo.
Kailangan din ng mga engineer at espesyalista para ligtas na makuha ang uranium. At tulad ng tanong sa pagkuha ng mga leader, hindi rin sigurado kung ang mga unit tulad ng Marines at paratroopers ang pinakaangkop para sa ganitong klase ng operasyon. Sa madaling salita, habang tumataas ang level ng target, mas nagiging komplikado ang operasyon at mas lumalaki ang risk na kailangang harapin. Mas mukhang para talaga sa mga espesyal na unit tulad ng Delta Force o Navy SEALs ang ganitong klase ng misyon. Posibleng may suporta mula sa Marines at paratroopers, pero hindi rin sigurado kung ano na ang eksaktong galaw sa likod ng mga balita. Posibleng may mga unit na kumikilos na nang hindi alam ng publiko. Yung mga nakikitang deployment ngayon pwedeng bahagi lang ng pagpapakita ng lakas, habang may ibang mas lihim na operasyon na inihahanda para sa mas komplikadong misyon na hindi kayang gawin ng regular ground forces. Kung ito ang direksyong tatahakin ng US, mataas ang risk pero malaki rin ang posibleng kapalit. Isa sa pinakamalaking dahilan ng Operation Epic Fury ay ang nuclear program ng Iran. Kahit sinasabi na wala pa silang nuclear weapon ngayon, malinaw na gumagalaw sila papunta sa kakayahang gumawa nito. Ayon sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, may stockpile ang Iran na umaabot sa 440.9 kilograms o humigit kumulang 972 pounds ng uranium na enriched hanggang 60% ng U-235 isotope. Ito ang uri ng uranium na ginagamit sa paggawa ng nuclear weapon. Mas nakakaalarma pa, ayon sa parehong source, nasa 99% na raw ng proseso ang natapos para maabot ang 90% enrichment na kailangan para makabuo ng nuclear weapon. Ibig sabihin kahit wala pa silang aktwal na bomba, malapit na silang makarating sa puntong kaya na nila itong gawin. Dahil dito, posibleng isa sa mga layunin ng US ay pasukin ng Iran para kunin o tanggalin ang uranium na ito. Pero hindi ito mabilisang operasyon. Kailangan ng ilang araw para ma-secure, maihanda at mailabas ang uranium. At habang ginagawa iyon, kailangan ding protektahan ng mga sundalo laban sa counter-attack ng Iran. Sa apat na posibleng senaryo, lahat ay may kakayahang baguhin ang takbo ng laban. Bawat isa ay may layuning tanggalan ng kakayahan ng Iran na ipagpatuloy ang laban. Mula sa pagkawala ng kontrol sa oil hanggang sa pagkawala ng access sa nuclear materials. At kung alin man ang piliin, malinaw na ang susunod na hakbang ay may malaking epekto hindi lang sa Iran, kundi sa buong sitwasyon ng Operation Epic Fury. Kapag nawala ang kontrol sa Kharg Island, mawawala rin ang pangunahing daloy ng kita ng Iran mula sa langis. Kapag naman nagkaroon ng presensya ang US sa Strait of Hormuz at sa Qeshm Island, mahihirapan ng Iran na ipagpatuloy ang blockade nito. Kung sakaling makuha ang ilang leader, tataas ang leverage ng US sa usapan. At kung mawala pa ang enriched uranium ng Iran, kasama ang pagkasira ng mga centrifuge at iba pang mahalagang equipment, malaking dagok ito sa kanilang nuclear plants. Kapag pinagsama-sama ang mga epekto na ito, posibleng itulak nito ang Iran palapit sa malaking pagbabago sa pamahalaan. Ayon kay Doron Kempel sa isang panayam sa CBN News, may posibilidad na may mga general sa Islamic Revolutionary Guard Corps na hindi na kontento at maaaring kumalas. Dagdag pa niya, posibleng may mga operatives na mula sa US at Israel na lihim na nagtatrabaho para hikayatin ang ganitong mga paglipat ng panig. Ayon sa kanya, kapag dumating ang tamang pagkakataon at humina ang IRGC, pwedeng magsama-sama ang mga general, makipag-ugnayan sa mga operatives ng Mossad at CIA at magsimula ng mas malaking paggalaw mula sa loob mismo ng Iran. Posibleng ang pagdating ng US troops sa lupa ang magsilbing turning point para mangyari iyon. Kung mangyari ito, hindi lang simpleng pagkawala ng kontrol sa ilang mahalagang bahagi ang haharapin ng Iran. Posibleng umabot ito sa pagkawala ng mismong kapangyarihan na hawak nila sa loob ng maraming taon. Sa kabuuan, malinaw na anumang piliing hakbang ng US ay may malaking epekto. At sa takbo ng mga pangyayari, mukhang papunta ang sitwasyon sa isang malaking ground operation na maaring tuluyang magbago sa direksyon ng laban. At dito nagiging mas malinaw kung bakit hindi lang simpleng military operation ng sitwasyong ito. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng isang isla o pagsira ng ilang missile sites. Mas malaki ang nakataya. Kapag tuluyang nagkaroon ng ground operation, hindi lang Iran ang maaapektuhan, pati ang buong lugar ay pwedeng madamay. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakaimportanteng daanan ng langis sa buong mundo. Kapag tuluyan itong nagsara o naging delikado, tataas ang presyo ng langis at mararamdaman ito hindi lang sa Middle East kundi pati sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, ang epekto ng bawat galaw ay hindi lang limitado sa battlefield.
Umaabot ito sa ekonomiya, sa supply ng energy at sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao kahit malayo sa giyera. Sa kabilang banda, may isa pang bagay na kailangang isipin. Hindi pare-pareho ang bawat operasyon. May mga plano na mabilis lang pasok, atake, labas. Pero meron ding mga plano na nangangailangan ng pananatili sa isang lugar. At doon nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Mas madaling pumasok kaysa manatili. Kapag pumasok ang US forces at nakamit ang isang target, hindi doon natatapos ang laban. Kailangan pa nilang siguraduhin na hindi ito mababawi ng Iran. At sa isang bansang malaki, may sapat na armas at may kakayahang umatake mula sa iba't ibang direksyon, hindi ito simpleng gawain. Dito pumapasok ang tunay na tanong. Hindi kung kaya bang pasukin ng Iran, kundi kung kaya bang panatilihin ng kontrol pagkatapos. At habang tumatagal, lalong nagiging mahal ang bawat desisyon. Bawat hakbang ay may katumbas na risk. Bawat target ay may kapalit na posibleng sagot mula sa kabilang panig. Sa ganitong klase ng sitwasyon, walang mabilis na solusyon. Kahit anong piliin, paglusob sa isla, pagkontrol sa strait o pag-target sa loob ng bansa, lahat ay may kasamang panganib. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng tensyon. Hindi na ito simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay unti-unting papunta sa puntong kailangan ng pumili kung hanggang saan ang susunod na hakbang. At kapag dumating ang puntong iyon, hindi na lang ito laban ng dalawang bansa. Magiging laban ito na mararamdaman ng buong mundo. At habang papalapit ang mga puwersa at mas nagiging malinaw ang mga posibleng target, may isa pang bagay na hindi pwedeng balewalain. Ang giyera ay hindi laging nasusukat sa dami ng sundalo o lakas ng armas. Minsan, nasa timing ito. Nasa kung kailan kikilos at kung kailan hihinto. Sa sitwasyong ito, parehong nagmamasid ang dalawang panig. Parehong naghihintay kung sino ang unang gagawa ng hakbang na hindi na pwedeng bawiin. Dahil kapag may isang maling galaw, pwedeng tuluyan nang lumaki ang laban. At kapag lumaki ang laban, mas maraming lugar ang madadamay. Mas maraming tao ang maaapektuhan. Mas maraming bansa ang mapipilitang pumili ng panig. Ito ang dahilan kung bakit kahit may mga sundalo ng nakaposisyon, hindi pa rin agad nagsisimula ang ground operation. Hindi dahil hindi kaya, kundi dahil alam nila kung gaano kalaki ang pwedeng maging epekto nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang pressure sa magkabilang panig. Habang wala pang malinaw na desisyon, patuloy ang paghahanda. At sa ganitong klase ng tensyon, isang maliit na pangyayari lang ang kailangan para magbago ang lahat. Isang maling basa sa galaw ng kalaban. Isang hindi inaasahang pag-atake o isang desisyon na ginawa ng masyadong maaga. Kapag nangyari iyon, maaaring hindi na mapigilan ang susunod na mangyayari. At doon papasok ang bahagi na hindi na kontrolado ng plano, kundi ng reaksyon. Sa huli, hindi lang lakas ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari, kundi kung sino ang mas handang harapin ang resulta ng kanilang susunod na hakbang. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang katahimikan ay may ibig sabihin. Habang walang putok at walang galaw sa lupa, hindi ibig sabihin na ligtas ang lahat. Minsan, ang pinakadelikadong bahagi ng isang giyera ay yung sandaling tahimik ang lahat, pero parehong panig ay handa ng kumilos. Dahil sa likod ng katahimikan na yon, may mga plano ng nakahanda, may mga target ng napili, at may mga utos na hinihintay lang na ibigay. At kapag dumating ang sandaling iyon, mabilis ang mangyayari. Walang mahabang babala, walang sapat na oras para umatras. Kaya habang wala pang malinaw na unang hakbang, nananatiling nakaabang ang buong mundo. Naghihintay kung sino ang unang gagalaw at kung ano ang magiging kapalit nito.